Ayan. Hello, Yun, good si Miss morning, Carrie. Carrie. Bati ka naman sa lahat ng mga nanonood ngayon. Hello po. Good morning, everyone. And ayun, Saan, have a great day po. saan ka ba nag-stream ngayon, Carrie? Saang lugar? Stay at Taguig po. Sa gig ka? Sa Taguig. Oo, sa bagay, dami ng mga foreigners doon, no? Pero question, Carrie, no? Kailan nag-start yung ganitong content na tumutulong ka sa mga foreigner? At foreigners. Oo. Nag-start lang po to last year, December 2024. Mhm. Doon nag-start lahat yung sa una kong foreigner na German, si Tatay Empanada. Mhm. Ayun po, nagtuloy-tuloy na po yun. Mhm. Alam mo, I was stopped sa Miss Carrie, doon sa kay Tatay Empanada, no? Doon na lang na-stop yun. Hindi ko alam na nagpatuloy ka pa, no, na kumuha ng mga iba pang matutulungang foreigner. So bakit? Anong meron at bakit foreigner ang iyong napili? Parang para sa akin po, magandang advocacy din siya. Kumbaga, kasi mostly ito po yung bansa kasi natin. Gusto ko po maging magandang ehemplo or example sa mga kababayan natin. Kasi mostly po ang tingin sa atin ng mga mga ibang banyaga po is ganun nga, especially sa mga Pinay na God daw. Gusto ko Okay. mabago po yung paningin nila o pananaw nila sa atin. Mhm. Mhm. Most of the time, 'di ba? Some people would say na, foreigner 'yan, so nakarating yan dito na manid, no? O may pera 'yan. So paano mo na tsetsempuhan yung talagang kailangan na ng tulong ng Oo, foreigner? kumbaga parang, Oo. syempre yung iba, maayos naman Kasi yung suot. pag tiningnan mo foreigner, mapera to, dolyar to. Oo. Ganun, di ba? Tapos paano niya, kumbaga, nadidiscover talaga na may na kailangan ng na kailangan tulong. na ng Oo. tulong. Kasi nakikita po nila yun sa mga social media platform ko na daw po yung content ko. So, Okay. may nagme-message or kaya may Okay. sa akin. So, nalalaman ko po and pupuntahan ko po yung taong yun. Oo. Kasi baka mamaya naglalakad yung foreigner para nagpapahinga lang. Syempre, hindi Tapos natin. lalapitan mo, bibigyan mo ng malunggay pandesal, di ba? Tapos okay lang naman pala siya. May hinihintay lang. Pinirasong keso. Opo. Gagawa ng Mahirap istorya. din. Oh, pero may nakita ko na parang meron kang mini-makeover na parang pinaliliguan mo. Kinukutuhan niya kanina. Oo, parang total makeover yung Anong ginagawa. kulay ng kuto ng foreigner? Kulay blue. Opo. Taga Bohol po yun. Oh. Pero dun, Tahan ko pa po sa Bohol. oo, pero yung mga tinutulungan mo, meron bang way para makarating sa mga pamilya nila sa kung saan man sila nanggaling na bansa para malaman yung kanilang situation? Meron naman po sa tulong po ng embassy. Ayun po, doon ko po nalalaman yung mga info, mga details ng family niya, kung may stay pa siya doon. Special, naghahanap pa po ako ng mga ibang sources, ganun po. Galing nga. Do you go to that extent na talagang inaalam mo talaga anong background nila? Opo, tsaka based sa mga tao na nakakakilala din Oo. sa kanya, ang unang tinatanong ko po doon yung mga taong nakapaligid po sa kanya doon sa lugar. Kadalasan, Carrie, anong dahilan kung bakit nagiging homeless sila? O kumbaga, Inabando na ba? inabando na? O niloko ba sila? Ano yung kalimitan na nagiging problema? Dahilan. Ang isa sa mga dahilan po na napansin ko po is yun nga po, pag sobrang na-attach na sila sa Pinay, yun nga po na, dahil nga po sa pag-ibig, ganyan, and nagiging treat nila na, nagiging anak-anakan po yung treat nila dun sa anak no Pinay, which is hindi naman talaga. So, mas na sila, ganun po yung nagiging dahilan. And after nun, pag naubos na yung pera, wala na. Wala na sila. Oo. Wow, naabuso na, no? Oo, tapos parang paggala-gala na lang sila. Yung pinakaunang Sana viral namang na... kababayan natin ang nangango sa kahirapan. Ganun ang gusto ng mga ibang girls eh. Ano yung mabilisan kasi Oo. yon na paraan para umasenso sa buhay. Pero itong first na viral story mo is yung kay Tatay Empanada. Empanada. No? Kwentuhan mo Kwentuhan. naman kami kung ano yung story ni Tatay Empanada. Si Tatay Empanada po kasi is, dati po siya, na taga-Germany po talaga siya. Tapos, lumipad po siya sa bansa natin para makahanap ng
mapapangasawa, which is ayun nga po, nakapangasawa ka ng Pinay. Mhm. And after po nun, naging okay naman po sila at first. And after 2 years, after nung kasal na after 2 years, ayun na po, nag-start na po lahat ng parang pangit na pangyayari sa buhay nila. Like, especially yung babae nga daw po na nagpakasal nga po si Tatay Empanada ng siguro mga 500,000 worth of 500,000 yung gastos dun sa kasal nila. After nun, wala na. Nakahanap na po si Pinay girl ng mas maano pa kay Tatay Empanada. Na siopaw naman ang tinda, siya kasi empanada. Ilocano ba yan si Special show pa. yung pinalit sa kanya, di ba? So, kumusta na ngayon si Tatay, Kari? Okay naman na po siya ngayon and malakas na po yung empanada business niya dahil sa platform Ang po galing. na market ko din, ganun po. Tapos, dalawa na po siyang physical store. Oh, wow. Pero si Tata Empanada ba nagplano, nagsabi ba sa'yo na gusto na niyang bumalik sa bansa niya? Wala po siyang balak kasi Wala. mataas na po yung cost of living eh. Oh. Minsan, syempre, yung mga pamilya nila, kunyari, galing Germany o sa ibang bansa, siguro, sure ako na hinahanap din sila ng pamilya nila, lalo na yung mga wala na talagang capacity para makabalik pa dun sa bansa nila. Ano yung kalimitan na parang sinasabi nila sa'yo na bakit gusto pa rin nilang magstay dito sa Pilipinas, bukod dun sa mataas yung cost of living? Gusto na nilang magstay dito kasi ang hirap din daw makapagsimula ulit pag bumalik sa bansa nila. Unlike dito sa Pilipinas, napakadali daw mabuhay. Like parang lahat kayang pwedeng posible lahat mangyari. Ganun. Kasi doon po kasi lahat po ay gumagana po lahat ng pera at lahat may bayad. Unlike dito, may government tayo na kumbaga may konting tulong din sa mga ganyan po. Ayun po yung katwiran niya sa akin. Parang baliktad Diba sa ibang bansa mas Yung health Oo. nila. Yung health niya, hindi niya ba iniisip na sa ibang bansa libre? Opo. Ayun din yung O baka naman talagang gusto niya na Napamahal dito, na siya. in love na siya sa mga Pinay talaga. Napamahal na siya sa Pilipinas. Pero, parang ganun. Pero Claire, bukod sa foreigner, ba may mga tinutulungan ka rin ng mga Pinoy? O lahat talaga is, most of your videos, puro mga foreigner? May mga Pinoy din po ako natulungan kagaya po nung sa mga pictures na ayun po, yung mga talagang kapuspalal po at yung sa mga nangailangan. Talaga po puntahan po sila sa bahay nila. Pag may, nalalaman po yun pag may mga nagme-message na tao sa akin po na puntahan mo to, ganyan, kailangan po ng tulong, ganyan. At doon mo lang na-realize na talaga marami na talaga mga foreigners ang nandito sila pero Na homeless, no? Pero taghirap. No? Oo. Opo. Tapos dito sa mga foreigners na kausap mo, siyempre sunod-sunod, ang dami na namin nakita ng mga foreigners. Hobby mo ba yung magdugo ang ilong mo? Advanced to kasi nag-enhance yung English ko. Like, talagang nice. parang ayun na po yung way para masana yung ayun po. May mga ibang support group no na nakita ka, Kari Abad, na tumutulong ka, Good Samaritan, ganyan. May mga Pinoy ba na tinuturo sa iyo kung saan pwede ma-locate yung mga gusto mong tulungan na foreigner? Opo, minimension po nila ako sa lahat ng like especially TikTok. Ayun, minimension nila ako na andito na sa Cebu, Batangas, especially marami daw po sa Pampanga, Talamak po dyan talaga. Kasi madami daw prostitute dyan. So, ayun. Pero ang question, Carrie, no? Halimbawa, meron kami makeover tsaka tinulungan, saan sila titira after nung araw na yon? Kumbaga, sino yung kunyari homeless. Oo, homeless sila. Tapos, may referral ka ba sa mga, may contact ka ba sa mga pwedeng, alam mo yung mga, sa Amerika kasi meron yung one night ka na yes, stay. yes. Oo. Like parang may istayan po nila after Yeah. Kung nakita mo sila, walang bahay, Oo, kunyari paano, nasa anong gagawin paligid, mo? tapos i-makeover mo, bibigyan mo ng food. Paano yung tutulugan nila? Nasa isip ko na din po yan, especially, ang bala ko po dyan is, yun Nagbayad nga ka ba po, ng kuryente? Nawawala-wala yung signal. Sige. Go ahead, Miss Carrie. ang bala ko po dyan, pag wala po silang napag-i-stayan, either like,
ipagawa ko po sila ng kahit maliit na masisilungan or ma-rent ko sila as long as na komportable sila. Ayun po yung para sa akin na unlike kapag nasa kalsada, hindi po safe. Ganun. O kasi sariling eh. pera ni Carrie ang Oo. ginagastos niya para Would- makatulong. Pwede bang malaman saan gagaling ang Oo, support mo to this foreigner? Opo, bali din po kasi tumutulong din po yung ko magulang ko, like supportive din po. And may small business din po ako, mga e-commerce po ganyan. Mhm. Then ayun po sa Facebook, ganyan, TikTok sa mga endorsement and promotion po na mga nag-o-offer sa akin. Yun po yung tinutulong ko po sa mga foreigner. Akala ko nag-start lang siya na ang pag-aari niya money change. Ang palitan ng mga dolyar. Doon siya kumuha ng pera. Kaya malapit siya sa napakabata mo foreigner. pa, Kari, no, for doing that. Ano? Oo. So, nakikita kasi namin dapat yung medyo mature na, ganyan. Pero ikaw nag-start ka na may busila kang puso para sa mga foreigner ng napakabata. So, may 30s ka na ba or 20s pa lang? 22 pa lang po. 22, see? napakabata pa lang. Pero ito bang ginagawa mo na to? Kumbaga, ano yung nagiging ambag ng mga tulong mo sa ibang tao pagdating sa personal na buhay mo? Ano po na- Anong fulfillment? Fulfillment. Para sa akin, ang fulfillment na to, parang grateful po ako kapag every time na may natutulungan po ako. Like example, si Tate Empanada or si Tate Radyo na sobrang di pa ako makapaniwala na kaya ko pala at the age of 20. Na kahit actually student pa po ako, kaya ko pa tulungan ko ang parang makakatulong na ako sa mga kagaya nila, ng kapuspalad na naloko ng mga kababayan natin. Masarap pakiramdam sa akin dahil kahit bata pa po ako, may naiambag na po ako sa mga kagaya nila. Ayun po. Which is So, may mga, siyempre, Miss Carrie, may mga natulungan ka na hindi naman lahat, 'di ba? Gusto magstay dito. Yung iba nagpatulong sa iyo para makaalis na lang ng bansa dahil nasaktan meron na naloko, ba? Oo, ganyan. meron na bang... May umiling ba sa iyo na tulungan mo naman ako, Miss Carrie, dun sa embassy namin? Oo, kaya makabalik ilapit siya mo dun ako sa doon. bansa niya. Oo. Actually, English yun, kaya lang tinagalog ko lang. As of now, ngayon pa lang po, actually kahapon kasi galing yung US Embassy dito sa bahay namin. Pumunta dito. Yun. Tama yung officer po ng embassy para andito po kasi yung bumisita din po yung si Tatay Radyo na American from Bohol na taong grasa po yun talaga dati. And bumisita sila kasi andito po yun. And ayun, na lalakarin po lahat, especially ang pinakamahirap is ang immigration. Sobrang hirap to. Lalo na yung visa kapag expired na, sobrang haba po. So, ayun po lang, nangyari pa lang po siya. Pero na-contact niyo na ba yung family niya sa bansa niya? Opo, actually na-contact ko po yung half-brother niya. Kaso po wala pakialam sa kanya kasi nga half-brother lang. Daw space para sa kanya. Ganun po yung reply sa akin. Pero wala na bang iba, 'di ba, na pwedeng kumbaga ma-contact talaga na anak niya o mga Opo, wala po siyang anak. Parang doon kasi sa ibang bansa, no? Well, the way I see it sa mga movies na papanood natin, parang pag sobrang hirap mo talaga doon, mas mahirap lalo. No? Yes. Kasi di ba talagang palaboy ka, tapos yun nga, Yung weather mag-stay ka sa pa. isang lugar na overnight ka lang, kinabukasan hindi mo na sigurado kung saan ka Kasi pupunta. pipila ka ulit Pipila diba? ka ulit. Pipila ulit para ang makatulog dami-daming ka. pumipila sa mga Yung ano ba yun, happiness? Yung isang Para siyang isang movie na yung panood. na pumipila sila Oo, doon mag-ama, tapos diba? by chance Naiyak lang. ako doon eh. Oo, kung sino yung pwedeng makatulog. So, parang Mga 1 month, umiyak ako. kung halimbawa na, sabi mo nga kanina Harry, ay hindi na siya, walang pakialam yung half-brother niya, sino ang pupuntahan niya doon sa ibang bansa? Based sa pag-uusap po namin kahapon with officer ng US Embassy po, either yung home for the age, yung usually doon po talaga binabaksak. Pag wala, masilungan yung mga foreigner. Ganun po, yung magiging setup niya sa mga facility. Paano kung someday, no, may mga mabuting loob din na katulad mo na
gawin kang poster girl, no? Na ikaw yung modelo na magtayo sila ng isang institution din na dito kasi meron ng mga para sa mga matatanda, sa nakatatanda nating mga inaalagaan natin dito. Nung Christmas I was there, no? Doon sa isang ganyan na home for the doon sa mga nakatatanda. Papayag ka ba na may magpondo sa iyo, no? Para doon naman nila ilagay yung mga foreigner na kasi minsan 'di ba tama yung sabi mo kanina, Kari, na let's give them the image, or kahit nga hindi image talagang ginagawa mo na sa sarili mo yung pagmamalasakit sa mga foreigners na yan. Would you be open to that, na magkaroon ng institution din para sa foreigners? Yes po, para sa akin, opo, mas okay po yun. Para mas mapalawak at mas mapalawak pa na madami pa pong matulungan. Kumbaga, maging instrument din po sila na kapag wala na pong matakbuhan o masulungan yung mga foreigner dito, mas okay po yun. Meron ka bang mga natagpuan na nung natulungan mo sila, meron bang bumalik sa iyo na parang kamag-anak dun sa lugar na pinanggalingan niya na napaka-thankful sa iyo na gusto kang tulungan in return? Wala pa po, wala pa naman po. Opo. Anong kalimitan, Carrie, anong kalimitan na feedback naman ng mga tao, yung mga comments nila sa mga videos mo about doon sa ginagawa mong pagtulong? Sige, yung comments. Yung iba, good comments po. Yung iba, bad comments. Yung sa bad comments naman po, like, ba't hindi mo tulungan daw yung kapwa Pinoy mo? Ba't puro big deal ba yan? Ganyan. Tapos pag sa good comment, magandang example daw po ako. And yun nga po, tapos yung iba, parang dinedefend din nila ako na bakit yun yung Pinoy na tulungan, mismong Pinoy ang sumira ng buhay niyan. Oh, wow. Yun ang mabigat. Yun ang pasok. Oo. Kasi nga naman, parang ang binabangon mo ngayon, yung na hindi lahat ng babae nanloko, o kaya lalaki nanloko, no? Tsaka yung image mismo, di ba? At yung pagtulong niya rin, yung personal nung choice nasimot niya. na yung foreigner, no? Wala nang kapera-pera. Yun ang problema Pinabayaan na. And syempre, Carrie, ano yung message mo syempre sa mga patuloy na sumusuporta sa iyo? At syempre, pwede na rin ito yung pagkakataon mo para humingi rin ng tulong syempre sa ibang mga tao na willing din naman magbigay ng support sa ginagawa mo. Ayun po, ang message ko po na sa mga taong sumusuporta po sa akin, maraming salamat po dahil every time na may bago po akong upload, may bago po akong tutulungang foreigner is andyan kayo since day one of journey nila. And sa mga nais pong gustong tumulong po sa mga kagaya po nila, open naman po ako and makakatulong po talaga, especially itong recently na tinutulungan akong foreigner na American, which is yung medications niya na sobrang mahal, kada isang gamot niya para sa utak niya po yun. 150 pesos. So, every day yun. So, malaking tulong yun kung makapagbigay ng for meds niya. Or mas better kung gamot na talaga ibigay nila, wag na pera. Ayun. Diba? Yun yung may maintenance din. No? Kaya talagang dun po sa mga willing din tumulong, ay saan ba pwedeng i-message si Carrie? Ano ba ang iyong official Facebook? You can direct message me on my main account sa Facebook, Carrie Aban, or sa Facebook page ko, Carrie Lane Aban. Doon po. Yes. Marami kailangan mag-ingat din siya kasi, di ba? Dami mga manloloko ngayon na will be using your name, no? Para makakolekta ng pansarili nilang kapakanan. Correct. At sa lahat po Kaya baka may mga gusto kang pasalamatan din at gusto mong i-message or i-shout out. First, ang mga magulang mo na laging nakasuporta sa iyo. Ayun, shout out pala sa mama ko na laging nandyan kada may pupuntahan. Hello! Puntahan ako. Hello, Mami! Every time na lalakarin ako, andyan sila, back up sila. Ayun. Kasi di ko talaga kaya mag-isa. Yes. Ayun. Talagang todo support. At yung mga patuloy din, syempre, na nanonood ng mga videos mo, ano yung message mo sa kanila? Ayun, maraming salamat din po kung hindi din dahil sa inyo. Kung walang nanonood, syempre, wala akong i-upload. So, ayun po.
Yes, Thank you so maraming much. salamat, sir. Napakabuti ng iyong puso, Kari, at sana'y magpatuloy ang iyong paglilingkod, no? At soon, pinagdadasal ko nga magkaroon ng Kari Abad na Yes. na pagdadalhan para sa mga foreigners. Yes, at abangan natin yan. Maraming salamat din sa family mo at kay Mommy. Thank you so much. At sa patuloy po na nagbibigay ng tulong, no, sa lahat ng mga social media content creator. Syempre, napakaganda na ganito po yung naiipakita natin na iba talaga magmahal ang mga Pinoy. Thank you so much, Miss Kari. God bless you. Thank